hindi nyo po na, na pabababa yung kredibilidad ni Kiko Barsaga, no? Mas pinapataas nyo pa po dahil dyan sa inyong mga pinagagawa. So asahan nyo mas maraming makikinig, no, sa congressman ng Cavite. Alright. So ayaw talagang tigilan, no, itong mga kasamahan ng aming kongresista, no, na si Kiko Barsaga. Ayaw siyang tantanan ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. At ngayon, suspendido siya for 60 days, no, dahil sa complaint ng Ethics Committee. Dahil sa kanyang mga posts, sa social media post niya, at saka yung mga allegations sa kanya na siya ay gustong destabilize, no, ang pamahalaan ng PBBM dahil sa kanyang pag-encourage, no, seditions. Ang daming mga paratang na binaban na to kay Congressman Kiko Barsaga. But despite all of this, talaga namang pinapakita ng aming congressman ng Cavite yan. And I'm proud na may isang kongresista, no, na naninindigan para sa kung ano ang alam niyang tama. And yan ay yung nakikita nating anomalies na ginagawa, no, ng mga taong nakaupo po sa gobyerno, no. At nakikita naman natin yung flood control, ano nangyari? Cebu hanggang ngayon nagdudusa, oh. Bakit? Dahil sa mga kurakot na opisyal na narinig na natin. Di ba? Ilan sila? Ngayon, kanya-kanyang hugas ng kamay. At ngayon, gumagawa ng ibang issue, no, para malihis ang atensyon ng tao, di ba? At patahimikin. Ganun po ba yun? Ako po yung nagtatanong lang, patahimikin yung mga taong kumakalaban sa gobyerno. Ang dami, no? Ang daming issue na mas mahalaga kaysa dito sa ginagawa ni Congressman Kiko Barsaga. May nangyari ba? Siya lang ba ang mga politicians na nagsasalita about sa what's happening sa gobyerno natin? Di po ba? Pero bakit siningil out si Kiko Barsaga? Dahil ba sa pagiging vocal niya? Dahil ba sa pinapakita niyang nangyayari sa Kongreso? At yung mga anomalyang bibilangan ng ating Pangulo at ng kanyang mga kaalyado? Di ba? Ang dami, oh. O sige, sabihin na natin, naimbestigahan naman sila bakit hindi yun yung i-priority ninyo? Bakit ang pinapriority ninyo itong mga pinagagawa ni Kiko Barsaga na he's just expressing his right to freedom of expression and speech? Pero bakit siyang pinag-iinitan ninyo? Di ba, nakakatawa lang itong mga mambabatas natin na mas priority yung mga post, no? Na yung ilan naman sa mga post na yon ni Kiko Barsaga ay matagal na at may paliwanag siya doon. Seditions. Siya lang ba ang nagsalita ng against sa government? Siya lang ba ang politician na nagsalita against sa government? Para siya yung inyong ipagdiinan? Ito may isi-share po ako sa inyong magandang naging punto rito ni Congressman Libiste, no, na kung saan isa siya sa mga bumoto, 5 sa mga bumotong dapat hindi masuspinde itong si Congressman Kiko Barsaga. No? Napakaganda pong pakinggan ito or alamin, no, or bigyan ng pansin kung ano ba yung mga sinabi dito, kasi isa sa nabanggit dito, no, ni Congressman Libiste ay yung session na yan, yung latest session ng Congress ang may pinakamaraming attendees. Diba?
Kung ano po yan po yung aking iparinig at bibigyan natin ng reaction sa video ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay, lahat po ng sinishare ko rito ay pawang aking opinion na nakabatay diyan sa ating papanoorin, pinapanood at mga nababasa. No? Ako po yung nagpapahayag lamang ng aking opinion sa nangyayari. Diba? Kasi obvious yung mga katiwalian ng tao sa gobyerno, yung mga politicians. And identified na bakit wala kayong ginagawang actions? Diba? Oo, may ginawa kayong action. Ano na yung nangyari? Nasaan na? Yung talaga bang mapapanagot ninyo dyan ay taong may kasalanan? O magiging sacrificial lamb para mas may makaligtas na inyong mga mas may malalim na anomalyang ginagawa. Okay? Allow me to share po yung interview na to ng isang radio stations kay Congressman Libiste, if I'm not mistaken. Okay? Congressman Libiste nga po siya. So, ito po. 5 po kayo na bumuto ng no para po ipasuspende si Congressman Barzaga. Bakit po no ang inyong boto, Congressman? Unang-una, binigay lang sa amin yung committee report sa hapon at si Congressman Barzaga lang ang kasama sa report ng Ethics Committee. Alam naman po natin na napakaraming ibang mga kongresista sangkot ngayon sa mga maanomalyang mga proyekto sa DPWH. At di ba? Si tanging ang congressman ng Cavite ang hinaina ng Ethics Committee. Katulad ng sinabi ni Congressman Libiste, ang daming taong involved sa flood control. Bakit hindi nyo sinama? Dahil ba sa kakaiba yung complaint na ibibigay ninyo kay Congressman Barzaga? So, special yung kanya? Mas urgent na dapat bigyan ninyo ng pansin yung mga post niya kesa sa bilyon-bilyong perang nawawala dahil sa flood control project na ang daming pangalan ng sinabi ni Saldico. May ginawa kayo, mga sir, mga ma'am, dyan sa Kongreso? Bakit nga po talaga si Kiko Barzaga lang? Ultimong kasamahan ninyo. Nagtataka. Ang daming involved na mga congressman sa flood control project. Bakit hindi nyo inuna yan? Ba't mas inuna ninyo yung mga post ni Kiko Barzaga na wala naman? Ano ba naging epekto? Mas karumal-dumal ba yung inasal ni Kiko Barzaga kesa sa doon sa mga nangurakot ng kaban ng bayan, mga sir, mga ma'am? Kaya inuna ninyo urgent na kailangan masuspindi si Kiko Barzaga? O gusto nyo lang po pang patahimikin yung mga taong kumakalaban? Di po ba? Kasi tama naman si Congressman Libiste. Bakit ang dami nung mga nabanggit na from Diskaya, Saltico, ang dami na pong lumabas, ang dami na pong mga congressman, mga politicians na na-involved. Bakit hindi nyo po inuna yon? Bakit kailangan nyong unahin si Kiko Barzaga? Anong meron kay Kiko Barzaga na inyong tinatrabaho? actually, nabanggit ko sa aking explanation of vote, nakakahiya na maging miyembro ng Kongreso na mas inuuna pa natin ang Ethics Committee hearing tungkol sa mga social media posts kaysa sa pagpapanagot sa korupsyon sa gobyerno. Pero napansin namin ko na for the longest time, parang ngayon lang dumami ang tao sa plenary. Kaya nga po ako din na lungkot dahil sa karaniwang araw sa Kongreso, kukunti lang ang attendance. Pero dahil ang requirement para masuspindi ang isang miyembro ay 2/3 of all members voting, dapat tina-attend talaga ng Kongreso ang mga miyembro.
Kaya since the approval of the budget on October 13, ngayong araw ang pinakamataas ang attendance sa Kongreso na nagsasalamin na tila napaka-importante na masuspindi si Congressman Barzaga, which shows, I think, misprioritization of the current Congress. Oh. Nakakapagduda, di ba? Biruin mo, ngayon, yung nangyaring deliberation na yan para masuspindi si Kiko Barzaga, ang daming attendees. Kasi, ilan yung bumoto sa kanya? 200 plus eh. Di ba? 11 yung hindi bumoto at 5, yan, kasama si Congressman Libiste, ang bumoto against sa suspension ni Kiko Barzaga. So, ano to? May roll call? Ha? May something ba talaga kay Kiko Barzaga para unahin ninyo? Para talaga umattend kayo para bumoto lang, pero pag regular session, nasaan po kayo mga sir, mga ma'am? Oh, coming from isa sa mga kasamahan ninyo diyan sa Kongreso. Ang daming nakapansin. So, ganun ka threat si Kiko Barzaga sa pamahalaang Marcos? Na itong mga kaalyado kailangan trabahuin talaga si Kiko Barzaga. Anong meron kay Kiko Barzaga na bakit kailangan ninyong unahin? Oh, di po ba? Yan yung mga nagiging tanong. Wala naman pong problema kung may mali, no? May malimang nagawa si Kiko Barzaga. Okay, no? Pero of all, di ba? Bakit yan yung priority ninyo? Bakit hindi nyo pinapriority yung mga taong nagnanakaw sa kaba ng bayan? Na hanggang ngayon, yung mga kababayan natin sa Cebu, hirap na hirap bumangon dahil sa bagyong dumaan at sa mga ghost, palyado, no? Substandard ninyong mga dike, yung mga pang-control ninyo sa flood. Di ba? Bakit kayo nakapokus kay Kiko Barzaga? Sinasabi nyo nga, mayroong mental disorder. Bakit pinagsasayangan ninyo ng oras? Oh, di ba? Akala ko ba hindi nyo na dapat papansinin yan? Bakit ngayon? Talaga namang trinabaho ninyo, umaten ang halos lahat ng kongresista para lang bumoto against, no? Kay Kiko Barzaga para siya ay masuspindi. Antibay ninyo mga sir, mga ma'am. Opo, Kong, kasama po ba si Congressman Barzaga doon sa mga nagkikita, naririnig po ninyo na posibleng ipatawag, paimbestigahan kaugnay po sa issue ng pagnanakaw ng pera ng bayan sa flood control projects? Apong aligasyon tungkol sa corruption dito, kaya ang sinasabi ko kanina, dapat yung mga kasamahan natin na hindi lang nagkakataon na sangkot sa korupsyon, pero mismo sa Kongreso, ang pinag-uusapan ay paano makabili ng budget, paano lutuin mga bidding, nag-aalok ng mga insertions sa kanilang mga distrito. Dapat yung mga kasamahan natin ng mga yon ang inuuna ng Ethics Committee at hindi po ang mga katulad ni Congressman Barzaga na hindi man po tungkol sa korupsyon, kung hindi lang mga social media posts ang akusasyon. Ang isa sa mga nabanggit ko kanina ay isang kasamahan ko mula sa Batangas na meron na tayong mga inilabas na ebidensya na bumili ng pondo sa DPWH pati na rin po sa Kongreso at nandun siya kanina sa floor para bumoto para isuspindi si Congressman Barzaga. Kaya very ironic sa akin na sila pa na may allegations of corruption ang bumoto pa para isuspindi si Congressman Barzaga. Wala ya, ibang klase talaga itong mga tao sa Congress. Bakit ito hindi ninyo sagutin? Ito mga sinasabi ni Representative or ni Congressman Libiste. Meron na siya palang nireklamo. Bakit hindi nyo inuna yun? Bakit hindi nyo yung sinampahan? Mas karumal-dumal ba yung inaasal ni Kiko Barzaga? Sa pagre-real talk niya sa kanyang social media account? Di ba? Ang sabi nga ninyo, parang may something kay Kiko Barzaga na dapat hindi na pinapansin pero ngayon pansin na pansin ninyo. Samantalang yung ebidensya at yung taong nirereklamo ni Congressman Libiste, wala kayong ginagawa at kasamahan nyo pa raw. Bumoto Ibinoto para masuspinde si Kiko Barzaga.
Oh my God, paano? Ginagawa niyong tanga po yung taong bayan sa diskarte ninyo, mga sir, mga ma'am, no? Hindi naman po rito question kung may kasalanan o wala si Kiko Barsaga, eh. No? Yung priority po ninyo parang wala sa lugar, no? Parang yung kung ano yung pinakamahalagang dapat ninyong tutukan, no? Dahil binabayaran po kayo ng taong bayan para magtrabaho ng naaayon, eh hindi nyo po ginagawa. Mas inuuna nyo po yung inyong mga kaalyado, no? Na protektahan. Kasi ano yung katibayan? Ayan po, o mismong kasamahan ninyo ang nagsasabi na siya mismo mayroon siyang complaint sa isa sa kasamahan nyo rin sa Kongreso, pero anong ginagawa? Wala. Nandoon kasamang bumoto against kay Kiko Barsaga. Diba? Ginagawa nyo nang katawa-tawa si Kiko Barsaga, eh. Pero bakit ninyo ngayon binibigyan ng too much attentions? Diba? Tingin nyo dito, Kong, ito ba'y magbibigay ng chilling effect para po sa mga kongresista pa na nagbabalak na magpahayag ng kanila pong sariling saloobin kaugnay po sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan? Baka yun po yung intensyon, pero hindi yan po yung mangyayari dahil nung ako po ay nasa plenaryo kanina, tinatanong ko ang aking mga kasamahan at lahat po sila actually nahihiya na ang kanilang boto laban sa pagiging mga kongresista ni Congressman Barzaga ay magiging on the record at medyo pag-uwi nila sa kanilang mga distrito siguro mahihirapan din silang ipaliwanag sa kanilang mga constituents bakit ito pa ang inuna ng Kongreso ngayong araw. At ang resulta po Actually, dito sa sinasabi ni Congressman Libiste, no? Kung gano'n naman pala yung nararamdaman ng mga kongresista, bakit hindi kayo umupos? Di ba? Alam niyo naman pala na mayroon pang mas priority, bakit kayo bumoto rin? Oh. Ano, nakikisabay lang kayo sa kung ano yung gusto ng majority? Ganun po ba yun? So, porque sila yung nakakarami, hindi kayo pwedeng mag-insist? Ganun ba talaga ang labanan sa politika dito sa atin? Kung mas marami kayo, mas may boses kayo? So, wala rito kung kung ano yung pinakakailangan ng sambayanan ng Pilipinas, ng Pilipino? Di po ba? Kasi lumalabas sa sinasabi ni Congressman Libiste, eh. Mahihirapan sila magpaliwanag sa kanilang mga constituent kasi ang daming uunahin bakit inuna yung kay Kiko Barsaga. So, which means dahil sa yun yung karamihan, ang gusto ng karamihan, so yun yung masusunod. Ganun na lumalabas yung gustong iparating dito ni Congressman Libiste. Di po ba? Nakakaawa yung sitwasyon ng Pilipinas talaga. Yung mga taong naninindigan para sa mga kababayan natin, sa ating mga naargrabyadong Pilipino, yun pa yung napag-iinitan. Pero bilib ako kay Congressman Kiko Barsaga. Kasi despite ng pwedeng mangyari sa kanya, naninindigan siya na dapat talagang bigyan ng atensyon, no? Ng sambayan ng Pilipinas na. Kasi kitang-kita, nararamdaman natin kung ano-anong mga kalokohan ang ginagawa ng tao sa gobyerno, pati yung 500 na Noche Buena, pisti. Grabe, no? Pati ba naman yan, gagawan nyo pa ng kwento. Aminin nyo na po, no? Na hindi na kayo makaisip ng magandang palusot pa sa patuloy na paghihirap ng mga Pilipino dahil sa kagagawan ng mga nakaupyo, no? Na tao sa gobyerno. Okay? Huwag nyo na pong gawa ng kwento na yung 500 ay cash yan. Kalokohan po yan. And with regards dito sa nangyayari kay Kiko Barsaga, no? Binibigyan nyo po lalo ng boses, no? Si Kiko Barsaga na magpakinggan ng mga tao dahil sa ginagawa ninyong panggigipit. Totoo yung sinabi ni Congressman Libiste, maraming dapat na i-priority. Pero pinagtuunan nyo ng pansin yung walang kwenta
na mga post na kayo mismo, di ba? Ang yayabang ninyong magsalita kung maliitin ninyo si Kiko Barsaga. Pero ano yung ginagawa nyo ngayon? Binigyan nyo pa ng special day para lamang siya ay isuspinde. So, sino ang mas nakakahiya? Si Congressman Barsaga ba? O kayo? Na umatin lang, no? Para iboto siya. Biruin mo, halos na kumpleto kayo dahil kailangan yung bumoto. Kakaiba talaga yung mga ay obvious po yung mga pinapakita ninyo, no, na you're manipulating, no? Minamanipulate nyo na po yung pamamalakad ng gobyerno natin, no? Kitang-kita po kasi obvious po yung mga inaasal ninyo. Sabihin ninyo na mayroon namang ginagawa na nasaan, bakit hanggang ngayon? Ang tagal na naging issue ng flood control. Ilan na yung mga naglabasan na yun? May nagawa na ba kayo? Pero kay Barsaga, ang bilis ninyong hatulan. Ang bilis ninyong hatulan si Barsaga, di ba? Na ano ba ginawa niya? Nagpahayag ng kanyang saloobin. Sabihin nyo, in-abuse. So, is it enough para i-focus nyo yung resources, yung pera ng taong bayan, na mas may kailangan kayong unahin? Ganun po ba yun? Wala na po bang maisip na bigyan ng parusa ang ethics committee ninyo? Kaya inuna ninyo si Barsaga? Diba? Yun yung mga magiging tanong dito eh. Bukod po, no, sa congressman namin si Kiko Barsaga, tignan nyo po yung sitwasyon kung paano, no, kung paano binigyan ng priority nitong mga nasa Congress yung issue na to. Diba? Nakakatawa lang, no? Hindi nyo po na pabababa yung kredibilidad ni Kiko Barsaga, no? Mas pinapataas nyo pa po dahil dyan sa inyong mga pinagagawa. So asahan nyo mas maraming makikinig, no, sa congressman ng Cavite. Yan ay si Kiko Barsaga. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa video na to, and issue lang po tayo, walang personalan, no? Ako po yung nakabase lamang sa ating mga napapanood at nagpapahayag lang po ako ng aking opinion. So hanggang dito na lamang, maraming salamat.